Dahil madalas nyo akong tinatanong kung ano ba yung budget or affordable na running shoes na maganda yung quality. Medyo mahirap yung tanong na yan dahil yung mga magagandang quality medyo may kamahalan. Sakto naman dumating at may pinadala sa atin ang 361 degrees na sapatos. So sa tingin ko, pasok na pasok sa hinahanap nyo. Ito ang pag-uusapan natin ngayon, Takbo Sabado, ang 361 degrees Fierce 5. Let's go, Takbo Sabado tayo ngayon. Hi guys, I know it's been a while. Medyo matagal nyo na hindi nakita itong Takbo Sabado, but ngayon nagbabalik tayo. Hopefully, magtuloy-tuloy na talaga to kasi pasensya na kayo dahil marami tayong ginagawa pero tumatakbo na ulit tayo. So tumakbo tayo ng 7-Eleven, kasama ko si Mang Arvin, and recent tumakbo tayo ng sub 110K. Medyo hindi tayo ready dahil hindi tayo ensayado pero nagawa naman natin tumakbo ng sub 1. And yung tanong na madalas nyong binibigay sa akin, ano ba yung affordable na running shoes? And yan ang pag-uusapan natin ngayon itong 361 degrees na running shoes. So, I think this is also one of the reasons bakit marami nang tumatakbo ngayon at marami na engganyo sa running. Unang-una, sobrang sikat niya ngayon sa social media. And pangalawa, yung mga affordable na running shoes na sobrang dami rin gumagamit. So, during the sub 1 challenge na sinalihan namin ni Mark Arthur, check nyo na lang yung link dito sa taas kung gusto nyo mapanood yung video namin. Ang dami ko nakita na naka 361 degrees. And sakto naman, they reach out para i-review or i-check yung sapatos nila. So para sa mga hindi nakakaalam, 361 degrees or 361 degrees International Limited ay isang sportswear brand na galing sa Xiamen, Fujian, China. So it's a Chinese brand. So they launched the brand 361 degrees noong January 2004. During this time, they are distributing the brand 361 degrees in 60 countries. So medyo malaki na sila, hindi na sila baguhan sa industry. Malayo-layo na rin yung narating nila. Sa katunayan nga, 361 degrees was the official sporting wear of the Chinese men and women Olympic curling teams during the 2010 Vancouver Olympic. 361 degrees became the provider of the official uniforms for staff and volunteers at the 2016 Summer Para-Olympic. Naginanap naman yan dyan sa Rio de Janeiro, Brazil. So hindi na sila bago. Actually, they sponsored some of the big name in the NBA. So kasama nila si Nicolas Jokic, yan, the Joker. And of course, si Spencer Dinwiddie from Dallas Mavericks. And also si Aaron Gordon. So may mga sponsor na sila na athlete international. So hindi na sila bago sa industry. I think they know what they're doing. Going back to the shoes, ito yung binigay nila sa atin. 361 degrees Fierce 5. So panlima na to. And according to them, this shoes is good for beginner or mga first time na runners. And also kung meron ka malapad na paa katulad ko, this is also good for you. And actually, tinatawag nga rin nila itong commuter shoes. Commuter kasi, it's something na pwede mong isuot everyday, araw-araw, or panlakad-lakad. And also, during your short runs. So, hindi talaga siya race shoe. Meron silang mga racing shoe for running. But if you're a beginner or nag-uumpisa pa lang or naghahanap ka ng shoes na hindi ka pa sigurado, I think ito yung offer nila para sa'yo. So, let's go. Let's check the shoes. So, ito yung sapatos. No? So, unang-una napansin ko sa kanya, napakalambot ng material na ginamit sa kanya. Yung upper part nito is sobrang lambot. And dati yung mga ganitong klase ng sapatos, makukuha mo lang to sa mga high-end na sapatos eh. Another thing is yung bigat niya. Like, sobrang gaang itong sapatos na to. Napansin ko, gaang ng material na ginamit sa kanya. So itong part na to, itong nasa gitna, ito yung tinatawag nila na quick float. Or yan yung tawag sa technology na ginamit dyan. It's made from ETPU foam or ethyl polyurethane foam for cushioning and durability. Ginawa nila tong matibay. Actually, ang itsura sa akin para lang siyang foam. Pero if you know TPU, narinig nyo siguro sa akin yung TPU, just like that same na material ng mga tube na ginagamit natin sa mga bisikleta ngayon or yung TPU tubes, di ba? Alam niyo yan. Sa mga siklista kong kaibigan dyan. It's also the same material. Pero sabi nga nila, TPU is not a rubber, it's a plastic. Pero malambot siya. It has a rubber characteristics, para siyang goma. So according to 361 degrees, it increases the rebound rate up to 70%. So yung talbog niya mag-i-increase ng 70% using this kind of material. So isipin nyo na lang yun. So parang pag lumubog kayo, para siyang spring na magre-rebound siya ng 70%. So that's what they're claiming with this material or the quick float or the CQT na tinatawag nila. And according to them, they use recycled carbon dioxide. So anong ibig sabihin nun? The foam is created using recycled carbon dioxide, making the process chemical-free and promoting sustainability. So actually, meron nga nakalagay dito sa dila niya or somewhere dito na parang logo ng Mother Earth na may recycle. So it's good if they use sustainable technology and material sa mga sapatos nila. So
ganda yan para sa atin. So I think they're somehow concerned with the sustainability ng product and chemical-free, sabi nga nila. Okay, so I got the shoes, nasuot ko sila, na-try ko sila. Like, basic na sinuot lang. Later on, susubukan ko pa siyang panlakad and pang-run. But I'm not expecting that this will be a good race shoes. But for me, it's something na everyday trainer or pwede yung pang-training araw-araw, okay siya sa akin. So ano ba yung mga personal opinion ko bukod doon sa mga sinabi nila at binigay nilang information doon sa website nila and sa link na binigay nila sa akin. So personally, ang opinion ko, una-una is yung sobrang gaang niya. Itong klase ng gantong sole na I believe this is made from EVA foam, itong mga to. So yung EVA foam is isa sa mga pinaka-light na material na magagamit sa running shoes, no? So gumagamit ako ng gantong klaseng sapatos sa mga dati kong sapatos, which alam niyo naman yung brand na ginagamit ko. Meron lang silang mga rubber blocks or itong mga rubber na to. These are solid rubbers kung saan yun sa mga part na mabilis sa pudpod. Madalas, ito yung mga sumasayad kapag tumatakbo tayo. So, kaya ang ginawa nila, nilagyan nila ito ng rubber block para hindi siya madali mapudpod. Kasi yung mga EVA foam, hindi naman siya mabilis mapudpod but somehow, mapoproteksyonan siya using these rubber blocks. Before, sa mga ibang model or sa mga ibang sapatos, lahat yan nakakover ng rubber block. There are brands like Adidas na gumagamit ng buong rubber sa ilalim. Naglalagay sila ng katulad ng mga Continental na gulong na same material. Ang downside nun is nakakabigat siya. Yung mga ganitong klaseng designs nakakapagpagaang talaga. Like gagamitan nila ng rubber blocks lang or yung rubber material lang talaga doon sa mismong pinaka mabilis na pudpod. So yun yung nakakapagpagaang sa kanya. And also napansin ko sa kanya yung fit, no? I usually run on size 12. The one that I have right now is size 11 to eh. US 11, Europe 46. So, iba-iba yung sizing nila actually. The one that I have right now is para siyang size 12. So, medyo maluwag siya sa akin ng konti. But, yun yung preferred ko na size. And yung size na yun is perfect siya para sa mga malalapad ng paa. So, as you can see, malapad tong sa forefoot niya. Para sa akin, nakatulad ko na malapad din yung paa ko. Ito yung importante kasi para hindi siya sumakit. The reason, usually talaga nagsa-size 12 ako kasi kailangan ko na mas malapad. But 11 will fit me kapag hindi naman siya pang running, okay lang sa akin yon. But pag pang run, kailangan ko ng malapad. However, ito rin yung naging problema ko sa kanya. The other one that they sent me, meron pa tayong isang shoes dito na sinend nila. Should be the same size. So later on, papakilala ko rin sa inyo to pag na-try ko na, pag na-test ko na. But on our next vlog, siguro papakilala ko sa inyo to. Ito yung medyo race shoes nila, but pag-usapan natin to next time. Ang problema ko is magkaiba yung size nila. So, yung size nito is medyo mas malaki with the other size na same naman dapat, which is 46 and size 11. Pero yun na nga, I'm not sure kung paano magiging problema ko yun. Parang pag bumili ako nito na size 46 ako, tapos pag bili ko sa kabila, 46 din, pero mas maliit. So, anyway, magda-dive din pa tayo dyan later on kapag na-try ko na iba pang sapatos nila. So bukod nga sa sizing, isa pang naging medyo ko sa kanya is yung mga colorway. So itong colorway na to, this is the latest one. So okay lang, medyo dumihin siya para sa akin. But for running, okay lang sa akin na ganito katingkad yung kulay or ganito kapansinin yung kulay para habang tumatakbo ka, mas kitang-kita ka sa daan or kitang-kita ka sa kalsada. So this is okay for me. Pero yun nga, colors could have been improved or the choices ng color is pwede ma-improve pa. So yun lang naman yung nakita ko sa kanya na somehow pwedeng i-improve. Actually, wala naman ako makitang problema sa kanya, especially for its price. So yung presyo niya is around 3,000 pesos. Wala kayong mabibiling gantong quality or ganto kagandang sapatos na halagang 3,000 pesos. I think the reason bakit sila nakakasabay sa mga mamahaling brand is all about the branding and marketing na ginagastos ng ibang brand, like yung mga kilalang brand na sa running. Ang laki ng ginagastos nila sa marketing kaya na-add yun sa cost ng sapatos. But for this, very reasonable yung price niya. If this is going to work, I'll stick with this brand kasi usually mga 5 to 6 months palit na ako ng sapatos or hindi na siya okay sa akin. So sayang naman kung bibili ako ng mga tigta 10,000 na ratios, ganyan. Tapos mapupudpud lang sa ensayo, di ba? Alright, so what's the verdict? Ano sa tingin ko dito sa sapatos na to? So, right now, sinusuot ko pa lang siya, hindi ko pa siya pinangraran. So, bibigyan ko pa kayo ng feedback later on. Pero, if you're just started running or nag-uumpisa ka palang tumakbo, siguro para sa akin, mahirap mamili ng sapatos ngayon kasi sobrang daming reviews and kung ano nung gusto natin sa sapatos. Sobrang daming feature ng iba't ibang klase ng sapatos.
Personally, okay sa akin to pang umpisa. Especially if you're heavyweight or medyo may kabigatan ka, medyo makapal yung ilalim niya. Medyo maganda yung material na ginamit sa kanya dito sa midsole niya, tsaka sa ilalim na part, no, sa lower part ng sapatos. So this will be able to support your weight, especially pag medyo overweight ka. Para sa akin, kung nag-uumpisa ka palang tumakbo, this is one of the perfect shoes na wag mo na isipin kung ano yung klase ng sapatos para sa'yo. Kasi lalo ka lang maguguluhan, lalo ka lang malilito. And then later on, if sa tingin mo meron ka pang magugustuhan or gusto ka pang itry na iba, kapag talaga nagustuhan mo yung running, pwede kang pumili ng ibang sapatos nila or series ng model ng sapatos na tingin mo is para sa'yo. Pero kung nag-uumpisa ka, this one is perfect for you dahil malapad siya and wala masyadong kung ano-anong technology. Just perfect para ma-enjoy mo yung walking or running or yung pag-uumpisa mo pa lang sa journey sa pagtakbo. And for its price, you can't beat the price na around 3,000 pesos, makakabili ka na ng running shoes na ganitong quality. Nung nag-uumpisa akong tumakbo, usually ang magagastos mo is around 5,000 to 8,000. Ngayon, hanggang 10,000 to 15,000. Mas mahal na yung mga running shoes ngayon. So if you're going to spend 3,000 sa ganitong klaseng technology, panalo at sulit na yan para sa akin. Alright guys, so kung nagustuhan nyo itong sapatos na to, check nyo na lang yung link sa description ng video na to. Again, kayong bahala mag-decide, pero kung nag-uumpisa pa lang kayo, this is a good shoes para pang-umpisa nyo. Huwag nyo nang pag-isipan pa yung mga technology kung kailangan nyo ng carbon plate or kung ano-ano pa naman yan. Alam ko maraming malakas magpa-hype dyan na influencer, pero para sa akin, basic lang to sapatos na to and sakto lang to sa pangangailangan nyo. Especially kung nag-uumpisa pa lang kayo. So that's it for this episode ng Takbo Sabado. For the very first time, nag-upload na tayo ng running shoes content. And susunod pa, meron pa tayong mga ibang sapatos na tinatry. So, tuloy-tuloy lang natin yan. And abangan nyo yan. Magbibigay ako ng honest opinion ko and feedback kung ano talaga yung mangyayari sa akin sa long run and sa paggamit ng mga sapatos na to. I'm just happy na meron tayong mga alternatives sa mga kilalang brand na mas mura, mas affordable para sa lahat. Same performance na hindi mo kailangan gumastos na malaki. Again guys, thank you for watching. Meron tayong playlist ng Takbo Sabado kung gusto nyo panoorin yung mga previous video natin. Click nyo na lang itong link dito sa baba. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, make sure na mag-subscribe ka na. Click mo lang itong link dito sa baba. Thank you for watching. Go vegan!